Eto na naman. Abay ang Committee on Good Government and ano ba yan? Committee on Good Government and Public Accountability o mas kilalang Blue Ribbon Committee sa Kongreso under Congressman Joel Chua ng Maynila ay nagka-interest na po. Actually, sabi niya, naghihintay na lang siya ng official na referral or endorsement ng Kongreso. Halimbawa, mayroong resolution na in aid of legislation ay imbestigahan yung nabalita na ghost student. Another anomaly sa Department of Education na nadiscover ng bagong secretary, okay, ng Department of Education under anong tawag dito? Under Sani Angara. Ay milyon-milyon po ang ginastos na pera ng bayan, pero wala naman palang estudyante, ghost employees nga, multong estudyante, racket na naman ito. So kung meron pong anomalya noong 2016 hanggang 2024, ibig sabihin, panahon ni Digong, meron ng ghost student. So ibig sabihin din, nung panahon ni Sara Duterte na siya ang DepEd Secretary, nagpatuloy ito. Nagpatuloy ito. At nagpatuloy ang pagnanakaw kasi na-master na nila kung paano makakakulimbat sa pera at kaba ng bayan. Pakinggan po ninyo itong report ng UNTV, isa sa mga lehitimong media organization, news organization dito sa ating bansa. Sa House Good Government and Public Accountability, nakahanda ang komite na talakayin ng issue ng umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School o SHS Voucher Program ng Department of Education o DepEd. Tugon ito ng chairperson ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua matapos na ipanukala ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakaloob ng DepEd sa piling senior high school students upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Well, kung sa atin naman ipinasa yan, di tayo gagawin din po natin kung ano po ang trabaho natin. At syempre, ito'y mga issue na mahalaga na dapat din natin tugunan. Batay sa ulat, 1.28 milyon ang benepisyaryo sa SHS Voucher Program ng DepEd noong 2024, subalit napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiaries. Taong 2016 pa umano mayroong non-existing students sa private schools. Giit ni Congressman Bongalon, kailangang maumpisahan sa lalong madaling panahon ang parallel probe. This is an issue na hindi po dapat mapabayaan. And I guess kailangan maimbestigahan in all angles. Ito pong naging issue ng ghosting dito po sa Senior High School Voucher Program. Gayunman, kasalukuyang naka-break ang Kongreso at oras na Grabe, no? Merong na-discovery ng 2024, pero nag-umpisa pa raw ito 2026. Sandali. So, sino ang nasa likod nito? Noong 2026, ang presidente si dating Pangulong Duterte. Ang naging sekretary dyan ay si Secretary Briones. Tapos pagpasok ng Marcos administration, si Vice President Sara Duterte ang ginawang Education Secretary na nag-resign siya ng 2024. Wow. May ghost student, pinagdududahan na ginastusan ng malaking pera pero mukhang wala namang estudyante. Grabe naman ito. Ay, anong gusto niyong gawin? Pati yung kinabukasan ng kabataan ay mukhang pinagkakakitaan ng iba. Kaya tama lang ang investigation in aid of legislation. Ayan na naman. Kung nangyari ito during Duterte administration, sasabihin niya, binabanata na naman sila. Abay, hindi po. Mayroong pinanguhugutan ang gagawing investigasyon at dapat investigahan kasi people's money. Again, pera na naman ng mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Kaya dapat talagang imbestigahan. Talagang alang katapusan, kung umabot ng 2024, ibig sabihin, sa ilalim ng Marcos administration ng ating Pangulo, mayroong nangyaring ganon. Kaya lang ang tanong, alam kaya ito ng dating Secretary, now Vice President Sara Duterte? Kasi siya ang Secretary mula 2022
hanggang June ng 2024. Bago ini-appoint ng Pangulo si dating Senador, now Secretary Sani Angara. At si Angara ang nakadiscover nito. Abay, kailangan lang imbestigahan. Pero ang bayan, pangalawa, ay bakit nababahira ng pagdududa? Ang dapat ay hindi pinagdudahan at hindi dapat sinasamantalang kabataan natin. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan dapat pinag-aaral habang may panahon. Kaya nga sa ilalim ng saligang batas, number 1 ang budget ng Department of Education. Para nga sa education ng mga kabataan ng ating bansa. Sa mga public school yan. Ay kung merong ghost student, may perang ginamit, ginastos, pero wala naman palang estudyante, naloko na. Nagkawindang-windang na naman. Diba, totoo naman po yan. Itong mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan, narinig natin, marami ang umaangal dito po sa budget ng 2025. Marami pong umaangal dahil bakit daw mas malaki ang budget ng DPWH o para sa infrastructure kesa sa edukasyon. Nagrereklamuhan ng mga DDMs niya na sisilip nila ang budget ng 2025. Pero hindi nila sinisilip ang anomalya na ghost student mula 2016 hanggang 2024 dahil ang anito nila ang presidente noon at ang naging DepEd Secretary nitong 2022 nang magpalit na ng administrasyon ay ang kanilang anito din na si Sara Duterte, di ba? So ibig sabihin lang yan, talagang yung mga yan ay selective ang kanilang pamimili ng mga ibabato o kanilang mga issue. Pag issue at sangkot si Digong at si Sara, off limit sila. Pero kapag ang issue ay pwede nilang ibato kay PBBM at sa mga tauhan nito, sa gabinete nito, gagawin nila ang lahat para lamang mabuo ang issue at maipangsira sa ating Pangulo. Hindi ko sinabing may kinalaman na nakaraang gobyerno, pero under investigation na kayo. At yan nga hinihintay ni... So, dalawa na. Congressman Bongalon, gusto magpa-imbestiga, in aid of legislation yan, resolution lang yan At pag mayroong resolution, may endorsement yan mula sa Speaker, Majority Leader, Committee on Rules, patungo na yan sa Committee, Blue Ribbon Committee ni Congressman Chowa. Hanggang June 30 pa ang pagiging congressman nila. Kaya pwede pang imbestigahan yan. Wow, bago na naman ito. Baka sabihin naman ng mga kampo ng Duterte, sinisiraan. Hindi paninira ito. Merong pinanggagalingan. Merong pinanghuhugutang issue. At sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kung merong pagdududa na nawawalang pera, dapat imbestigahan. Noon at ngayon. Kahit ngayon. Under ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Kung may pagdududa sa ibang department, bakit hindi imbestigahan? Basta involve ang pera ng bayan. Dapat bigyan ng hustisya ang mga nagbabayad ng buwis. Lalo ngayong buwang ito, ngayong first quarter ng 2025, filing na naman, bayaran naman ng tax. Sayot sa gusto nyo, magpapile ng income tax ang lahat ng Pilipino. Umaasang bilyon ang makukolektang buwis. Ay yung lahat ng koleksyon ng buwis na yan ang BIR, yan ang gastusin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, especially sa Executive Department. Kaya ang people's money, pera ng mamamayang Pilipino, dapat pinapahalagahan, pero protektahan. At kung ginagamit ito at inaabuso ng iba, managot kayo. Managot. Katulad ng controversial na nag-collapse na tulay dyan sa Isabela. Sino man ang may kinalaman dyan? Ang nakaraang gobyerno at kasalukuyan, dapat managot ang district engineer, provincial director, o regional director ng DPWH. Bakit may dumaan lang truck, bumigay na yan. Kung sabi nila overload yung truck, bakit pinayagan dumaan dyan? Again, gobyerno pa rin ang may pagkukulang. Bakit pinayagan ng mga otoridad dumaan yung overload? Kung hindi naman overload, bakit bumigay yung tulay? O di ba? Pag ang tulay bumibigay, ang duda ng tao, tinipid ang pera. Kinurap yung pera. Walang quality matibay. Walang quality yung tulay, yung project. Kasi kinampong yung pera. Binulsa yung pera. Yan ay obligasyong panagutin at alamin ng mga kinaukulan. Kaya Secretary Gunoan, DPWS, kumilos ka naman, sir. Bilis-bilisan mo. Naiipit na si Pangulong Marcos sa isyong ito kasi sinisisi ng mga anti-Marcos na may problema daw yung gobyernong ito doon sa tulay. Hindi nga natin alam kung kailan ginawa yan at sinong gumawa.
Yung engineer na gumawa, ang nagpagawa, yung contractor, yung lahat ng kinaukulan ng mga taga DPWH dyan sa Isabela, dapat imbestigahan din yan. Bakit nasisira yung tulay? Wala namang kalamidad. Tinipid nyo kasi parang pandesal yan siguro pagkagawa. Ampaw, walang laman ng gitna, walang bakal, baka kulang ang materyales, tinipid, para pagkakitaan, bumigay. Sino may kasalanan? Kayo-kayo yan. Please like, share ng video ito. Katulad na lang din yan tulay na yan, di ba? Bumagsak. Panahon ni Digong ito sinimulan ang construction. Ngayon po, ito pong tulay na to, nung matapos, natagpuan po o na-discover na hindi po ito talaga pwedeng daanan. Ngayon, pinaretrofit po ito. Nagdagdag ng pondo ang ating Pangulong Bongbong Marcos para maayos sana ito. Kaya lang, tingin ko, dahil sa sobrang substandard nito, kahit anong gawing retrofitting, ay hindi po ito naging maayos. Kaya po, nang merong dumaan lamang na isang truck, ito po ay gumuho. 'Di ba? Kasi alam nyo, kung talaga pong maayos ang pagkakagawa niya, kahit 10 truck pa dumaan diyan, walang problema. Nakikita natin ang mga tulay na bagong gawa. Napakaraming dumadaang sasakyan pero hindi naman gumuguho. Bukod tangi itong tulay na ito ang siyang bumagsak. Kahit na sabihin mong overloading yung truck na dumaan diyan, hindi pa rin dapat yan gumuho. Dahil unang-una, isa lang truck yun at ilan lamang na mga maliliit na behikulo. Bakit babagsak agad ng ganun? Di ba ibig sabihin talagang substandard to. At hindi po maayos ang pagkakagawa. Hindi naging sapat ang retrofitting. Ampaw. Tama yung sinabi ni Sir Mike Abe, substandard, mahinang klase, at parang tinapay lamang ito na hindi po maayos talaga ang pagkakagawa. Napakahina po. Kasi marami naman pong tulay dyan na natapos pero nadadaanan naman. Alam niyo nandito kami ngayon sa China. Nakita ko po ang tataas ng mga tulay dito. Yung tawag nila sa mga tulay na matataas na may kalsada, Sky Road. Di ba sa atin Skyway? Dito ang tawag nila Sky Road. At talagang nakita ko kahit yung mga ilog, nilalagyan nila ng napakaraming mga tulay na nasa ang ilalim ay ilog. Mahabang tulay, mahabang kalsada na napakataas pero nakatanim ang poste sa ilog. Kumbaga yung ilog parang tinakpan nila ng tulay. Ganun po ang ginawa dito sa China. Yung isa sa mga nadaanan namin. Tapos sala-sala ba talaga? Malilito ka. Sabi ko nga, buti mga tao dito hindi naliligaw sa dami ng tulay. Pero nadadaanan ng mga malalaking truck, nadadaanan ng mga bus. Hindi naman gumuguho. Di ba alam nyo, tingin ko ang problema dito, yung mga gumagawa at yung mga nagbubulsa dyan sa atin. Kinukurakot ang pera, ang binibiling mga materyales ay mahihina, para makapagbulsa sila. Pero sa resibo, mamahalin. Ganun ang style. Diba? Kaya alam niyo po, tingin ko ang pag-unlad talaga ay yung magiging totoo ang ating mga leader at hindi magnanakaw. Dahil nung panahon ni Digong, napakaraming pagnanakaw, di ba? Buti nga ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, naging maayos ang kanyang pamumuno. Siya ang nagpapatunay na kayang gawin na hindi kailangang magnakaw, diba, sa ating gobyerno. Pinakita ni PBBM ang pagiging patas. Alam niyo sa totoo lang yung sinasabi ni Digong na mahirap lang siya, wala siyang pera, umaasa lang siya sa pensyon niya. Hindi po totoo yun kasi kung totoo po yun, diba, ba't may mga ganyang sitwasyon, may mga ganyang pangyayari? Una, ghost student. Panahon ng kanyang pamumuno, may Parmali, may Pogo. Kung hindi nagsukbit ng pera si Digong, tingin ko maayos sana ang naging kanyang pamamahala. Walang mga ganitong lalabas na issue na may ghost student at may tulay na gumuguho. Diba? Kaya alam niyo, tingin ko na master nila ang pagnanakaw sa gobyerno
alam na nila eh. Kasi dun sa confidential fund sa Davao City, nakakapagnakaw sila doon na hindi natin alam. Napakalaki ng kanilang mga confidential funds. Hindi po alam kung saan ito nagagastos kasi nga confidential. So yun yung pagkakataon nila na manakaw yung pera, maibigay kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin at kung sino-sino pa na mga imbento ang pangalan. So nung naging DepEd Secretary, etong si Sara Duterte, na hindi naman kailangan ng intelligence funds and confidential funds, ginawa nila yung ginagawa nila sa Davao para makapagsukbit ng maraming pera. Diba? Maaring dun sa Davao, nakalusot sila, hindi sila nabubuking. Pero dito sa DepEd, lumabas ang kanilang kalokohan. So, syempre, di ba? Magagalit talaga si Digong, magagalit si Sara kasi na-booking. Ayan ang problema. Kapag na-booking na sila, gagawa ng ingay, gagawa ng mga issue, tapos ang huli, sila pa ang biktima. Ngayong ini-impeach si Sara, sila pa biktima, di ba? Sila pa ang inaapi, kinakawawa. Pero ang totoo, di ba, meron silang ginawang kalokohan. So, abangan natin ang mga update dito sa issue na ito, kung ano pa ang mga magiging resulta, kung talagang maiimbestigahan itong ghost student, at pati itong mga itong pong tulay na bumagsak dyan sa Kabagan at sa Santa Maria Isabela. Sana maimbestigahan din dahil billion ang ginastos eh. Nung panahon ni Digong, nasa 600 million plus, di ba? Sana maimbestigahan para malaman kung sino po ang nakinabang at nagbulsa ng pera ng taong bayan. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong video na ating nireaksyonan at ingat po kayo sa inyong bakasyon. Enjoy po.